Nako, ay heto, Sara Duterte ay bigla hong natuklasan, bigla hong nawala at hinahanap na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito, Sara Duterte ayaw nang umuwi ng Republika ng Pilipinas. Sara Duterte ayaw nang magtrabaho bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Ay wag na ho tayong magtaka. Dahil itong si Duterte, si Sara Duterte, noong paman, kahit binuto ho siya ng taong bayan, ay hindi ho ito nagtatrabaho bilang magandang huwaran bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Kahit wag na po tayong magtaka kung bakit hanggang ngayon ho ay hindi po siya nagtatrabaho, o kung magtrabaho man siya noon nung nandito siya sa Pilipinas, ay ano ang ginagawa ho? Kinukuha ho di umano ang pera sa pamamagitan ng confidential funds. Datapuwad sa puntong ito ay mayroon po siya na impeachment laban sa kanya na malapit na pong litisin. But ito ang bigyan po natin ng highlight na itong si Sara Duterte ay basura na. Ang tingin sa ika nga po ay taong bayan, pepera ang kanyang mga tagusunod, at basura na rin ang tingin sa Republika ng Pilipinas, kaya't ayaw na pong umuwi dito sa bansa natin. Maliwanag po, kaya't kapag mayroon po kayong pagkakataon dito sa ibabahagi ko po sa inyo, ay huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan. Nako, matindi po ang inyong matutuklasan. Isang like po sa video na ito, please. At syempre sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Pakishare din po ang video na ito. Eto, wag na natin po patagalin. Dito muna tayo kay Sara Duterte na talagang nagtatago Nagtatago Sara Duterte, subalit nawawala. Abay, ano yon? Dahil nabanggit ko dito sa ibabahagi ko po sa inyo. Kaya bibigyan po natin ng kakulang linaw. Ito. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Yan po ang kwento ng palasyo sa Vice matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Papunta na daw sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Ayon po dito kay Sara Duterte. Ibig sabihin, taong bayan ay papunta na rin sa basurahan, dalaho na ika nga po hindi maganda patakbo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan o ang gusto niyang ipunto, mga kaibigan, na maliwanag po na pinapaliwanag ni Sara Duterte. Buhat diyan sa dahig Netherlands. Nandyan ho, ipapakita ko po sa inyo. Buhat sa Netherlands, iyan po si Sara Duterte na patuloy ho ang pambubudol sa pamamagitan ng pag-mind condition ng mga kababayan natin dyan na ika nga po yung nagtatrabaho sa part po ng bansa na Netherlands, kung saan si Digong Duterte ay nakakulong po sa kaso na crimes against humanity. Nako, eto pa. Tayo sa kahirapan, it seems that we are working tayo sa kahirapan. Halili. Na tayo sa kahirapan, it seems that we are working out of the dumpster. As I said noon, we are on this road to perdition. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa... Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? December of 20, sabi ni Fallon's Press Officer Undersecretary Clay. Nawawala daw ang pag-asa ng ating kapwa Pilipino, taong bayan, dahil wala si Sara Duterte sa Republika ng Pilipinas. At siyempre, higit sa lahat, ay hindi ho maganda ang patakbo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako,
Abay, matindi. Gusto ko muna ang kunin ng inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo dito sa mga sinasabi ni Sara Duterte na ang tingin niya ay basura na ang Pilipinas, basura na ang taong bayan dahil tayo ho ay nalulugbok na siya anumang sinasabi na ika nga po ay walang katotohanan ni Sara Duterte. Ano yung sinasabi niya? Nandyan ho, binahagi ko po sa inyo. Kayo na po ang bahalang magbigay ng anumang public opinion. Mayor Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Nasa The Hague, Netherlands. Dadagdagan ko yun. Under Secretary Castro, ay marami pong umaasa na mga Pilipino na ito ho ay may impeach at makukulong mga kaibigan. Kasi sinasabi ni Undersecretary kagalang-galang Atty. Castro na marami pa rin ang umaasa kay Sara Duterte na mga Pilipino. Para sa akin ho, ayon sa aking paglilibot, ay maraming umaasa na taong bayan, ikaw at ako pipera ang kanyang tagasunod na ito ay may impeach na, kasuhan at ikulong. Kung kasama man siya sa warrant of arrest ng ICC na lalabasan dahil mayroon pa siyam na tao na ika nga po'y kasama na lalabasan pa na warrant of arrest galing sa ICC na yan ho ay hindi pa alam kung sino-sino. But si Bato ho ay 100% yan nalabasan na ng warrant of arrest. Kasama ba doon si Sara Duterte? Yan po ang kabang-abang. Ito pa, ba't doon sa umaasa ang tao na magtatrabaho ito? Ay malabaw ho, dahil ito yung mulat sa poll. Ayaw po magtrabaho ng tunay at tapat. Magtrabaho man ho ito. Ano ang ginagawa? Confidential fund, pera ng taong bayan, kukunin. Di yung ano. At pagtatanungin mo ay magagalit pa itong si Sara Duterte. Sinong basura ngayon? Ikaw ngayon ang basura, Sara Duterte. Ito pa. Nako. Ngayon ang PISE para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Obligasyon po niya maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline. Ngayon mga kaibigan, ibinahagi ko po sa inyo na pumalag po ang Malacanang dito sa sinasabi ni Sara Duterte na basura na ang Republika ng Pilipinas. Ikaw at ako ay basura na din dahil hindi siya ang namumuno bilang presidente. Dahil kung siya ang namumuno ay magiging ginto ang ating Republika ng Pilipinas na yan ay pawang gusto niyang ipunto. At yan ho, kung mangyayari na siyang mamuno, lalo po tayong ika nga po walang kapag-asa. Dahil alam po natin, meron tayong preba, katibayan kung paano nito gastusin ang pera ng taong bayan. May ika nga hoy, yung iba hindi alam kung saan dinala, tatanungin mo ay magagalit pa. Ganyan ba? Ganyan ba ang matino na vice-presidente? Tapos ngayon no, paawa itik diyan no sa The Hague, Netherlands na patuloy ang pambubudol. Nako, kayo na ho ang bahala. Mga kaibigan, maliwanag po dito. Sara Duterte ayaw na pong magtrabaho, ayaw na bumalik sa Republika ng Pilipinas dahil ayaw na rin magtrabaho. Mga kaibigan, yan ho ang ibinahagi ko po sa inyo ayon diyan ho sa pinakita ko po. May ka nga po yung resibo from News 5. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.